Captain Noemi Cayabyab. At hopefully ay makuha natin siya para makakuha tayo update kasi tumigil na pala yung search na rescue operation. Okay, nasa linya na ho ng telepono, makakausap na ho natin ang PCG, Philippine Coast Guard spokesperson, si Captain Noemi Cayabyab. Captain Noemi, si Danny Buenafe uli sa programang Kabayan. Sir Danny, magandang umaga po at maraming salamat po sa oportunidad. Oo, thank you. At kuha lang kami ng latest, Captain, dito ho sa sinasagawang 'di ba, yung search underground search operation. Tinigil na ho ba yung dito sa MV Tricia Kirstine 3? Sir Danny, ang na-terminate lang po is yung ating diving operations, pero ang ating search and rescue operation ay patuloy pa rin po umuusad. Kasama rin po ating pakikipagtulungan sa local government unit po. Okay. Ano yung pagkakaiba? Yung diving operation, iba rin yung search and rescue operation? Ganon? Yes, tama po kayo, Sir Danny. Yung ating diving operation is para lamang po sa pagsuyod sa kabuuan po ng barko. And as per our technical divers, ay halos nasuyod na po nila itong MV Tricia Kirstine po. Serious na. Yun yung pagsuyod lang. Yun yung medyo tapos na yung diving na operations related to that. Pero yung search and rescue operation, pero for now, tama ho ba? 14 pa rin ho ba ang missing dyan sa bumubog na MV Tricia Kirstine? Yes, tama po kayo, Sir Danny. 14 po ang ating reported missing po. Okay. And then, ang dato sa akin dito, 65 naman ang total na namatay na bilang ninyo? Yes, tama po. Yan po yung ating recovered bodies, and for the whole diving operation, Sir Danny, ay halos 22 bodies po ang ating na-recover sa loob po ng barko. Okay. So halos na pala, isang buwan na ho since nangyari ito. At for now ho ba, ano ba ang balita ho sa Allison? May investigasyon, di ba? So grounded ho sila ngayon. Tama ho ba, Captain? Yes, tama po kayo, Sir Danny. At ito pong katatapos na ating diving operations, lahat po na nakuha po ating information dyan would form part of the investigation po. Okay, so doon nga, yun yung importante in relation dito sa ginagawang investigasyon. So lahat ito, i-consolidate na itong mga ginawa pagsusuri sa mga diving na operations. At ano ho ba to? Gaano katagal ba yung, let's say, hearing at yung investigasyon na gagawin dito, Captain? Walang instruction naman po sa atin. Of course, maging mabilis po ang ating proseso. Of course, not compromising as well yung comprehensiveness po ng ating pong report. So lahat po na nakuha po natin information and materials and even yung mga video recordings po ng ating mga technical divers ay isasabit po natin at kasama po ito sa investigation po natin. Napansin ko rito sa sa unang release na binigay yung process na isinagawa ninyo, nagko-confirm na merong negative findings tungkol dun sa wala daw na trap na victims or evidence remain in areas already cleared. Is this valid observation? Sir, yes, Sir Danny, actually February 23, mayroon po tayong report from our technical divers na nasuyod na po ang kabuuan ng barko. However, nagsagawa pa rin po tayo ng tinatawag po nating re-swiping procedures. So, ibig sabihin po, aside doon sa naging completion ng ating diving operations, ay sinuyod po ulit ng ating mga technical divers ang lahat po ng mga lokasyon na posible meron po na trap just to ensure, Sir Danny, na wala po tayong maiiwang mga areas na posibleng meron pa rin po tayo makita ng mga individual doon. Just to ensure lang po, this is what we call the re-swiping procedures po. Kanina nakausap ko yung kapatid nung isang crew, yung si JD Pioquinto, yung si sabi niya, sana meron din video na ipakita na pumasok din yung mga divers o yung mga nagre-rescue dun sa engine room. For now, para at least meron lang silang preba na pati yun nasilip. Nandoon yata din yung kapatid niya at that time na lumubog yung barko? Yes, Sir Danny, kung meron po tayong ganyang request, ay pwede po sila pumunta sa ating Coast Guard Station sa Zamboanga po. We can assist naman po ito mga families naman po. Yun naman po ang ating ding reason kung bakit we are doing this swiping procedures po para talaga just to ensure na wala po tayong maiiwan at again, maibalik po sa mga pamilya ito mga hinahanap pa rin po natin mga individual. Okay. Nandiyan na rin ho kayo, lilihis lang ako, dun sa investigasyon nyo dun sa, di ba meron din kayo mga divers tungkol naman dito sa Taal Lake, yung para din sa mga nawawalang sa Bungero. For now, ano ho ba update doon? Tumigil na tayo doon? Meron pa tayong nahanap ng mga human bones?
Sir Danny, patuloy po ang sinasagawa ating diving operation dyan po sa Maytaal. Oo. Ang proseso naman po natin, Sir Danny, once we were able to recover a usual object po, we turn them over sa PNP SOCO. Yan pa rin po ang ginagawa po natin procedure at hanggang wala pong request sa atin yung ating lead agency to stop or terminate this diving operations. Definitely po, we will be continuing ating diving operations po. So hanggang ngayon, as we speak, Sir Danny, patuloy po yan. Opo, wala pong hinto ang ating mga divers po dyan. Pero for now ba, meron na ba tayong, let's say, ilan yung numero na na-recover na mga nasa sako-sako yan di ba, Captain, naalala ko? Oo. Yes, tama po kayo, Sir Danny. Again, kung ano po yung laman ng sako na na-turn over po natin sa PNP SOCO, it is the SOCO, siguro, Sir Danny, that would give the statement po. Dahil sila po yung proper authority. So usually naman po kung meron po nakakapa or may nakikita mga unusual objects sa loob ng isang bagay or sako, binibigay po at i-turn over natin siya sa PNP SOCO po for proper determination. Pero lately ho ba, meron talaga mga nakuha pa? Mga sako? I'm sorry, Sir Danny. Lately ho ba, meron pa kayong info, may nakuha talaga? Yes, meron pa rin po, Sir Danny. Ba? Meron pa rin po tayong nakukuha. I see. Kasi wala nang update tungkol dun kaya gusto namin malaman. Hanggang ngayon yata, wala pa rin yata yung issue na nagmamatch doon sa talagang DNA ng mga victims na nawawalang sa bungero Ano ba info nyo? Yes, I think, Sir Danny, sa question po na yan, I think it is the PNP SOCO that is the proper authority to answer that question po. Sige. Anyway, technical na yan issue. At saka medical forensics. Ito, related dito sa nalalapit na mahal na araw. Siyempre, March 30 na ho yung Holy Monday. Ano ho ba ang paghahanda na sinasagawa ng PCG, Philippine Coast Guard, para dun sa mga uuwi ng mga probinsya at maiwasan na ho itong mga issue ng overloading ng mga barko? Yes, Sir Danny, handang-handa na po ang Philippine Coast Guard dyan. Magkataas rin po tayo ng ating heightened alert status. We will be intensifying more itong sa pagkasagawa po ng ating pre-departure inspection, ensuring po na lahat ng barko na aalis po sa bawat pantalan ay seaworthy to sail. So again po, ang ating pong panawagan sa ating mga kababayan po is makipag-cooperate po sila particularly sa pagkakandak po ng safety and security inspection. So we will also be deploying, Sir Danny, yung ating mga Coast Guard K9 dogs to conduct layering inspection and to support as well yung ating PPA po sa pagkasagawa po ng inspection sa mga bagahe. And of course, yung ating mga informational campaigns sa mga coastal communities po. So kung pwede, wag po silang mag-entertain po ng mga kolorum ng mga sasakyang pandagat at palagi po talaga magsuot ng life jacket para in case po na magkaroon din po ng aberya at we can ensure po their safety at palagi pong kunin yung numero ng Philippine Coast Guard para in case po na magkakaroon po ng aberya sa kanilang biyahe, is we could readily respond po and immediately respond. Di ba kasama yun sa inyong di ba sa protocol ng mga Philippine Coast Guard, yung provided yung mga life jackets na hindi nakakandado sa mga locker, di ba? Ibig sabihin, you make sure na available to just in case may emergency. At saka yun nga, yung limit ng cargo, hindi lang ho yung limit ng tao na pwede isakay. Di ba? Yes, tama po kayo. Kaya yan po ating paiitingin ngayon, Sir Danny, ensuring na itong mga past maritime incidents po natin ay hindi na po mangyayari ulit. Yes. At again, ang request po natin is yung kooperasyon po ng publiko na sumunod po sa mga lokal na direktiba ng ating mga ahensya. At saka yung may mga nare-receive din kasi kami report na hindi dapat sila nakbabayad sa mismong pag nakasakay na siya sa barko, yung ticket ipoprovide doon, di ba? Pwede rin yung bantayan yun, di ba, Kap? Actually, Sir Danny, pagdating sa maritime safety, I always mention this, Sir Danny, that it is always a shared responsibility po. Hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, ng Marina, or even yung other government agencies, pero kasama rin po dapat natin yung shipping company and even yung mga pasahero yung po. Regulations. Kaya, tama po kayo. So, Enforce. dapat po ang ating po mga pasahero din ay huwag rin pong bibili sa mga hindi po otorisado mga tao at mga lugar at ensuring po na pagsasakay po sila is talaga nakasulat po ang kailang mga pangalan sa manifesto. Again, Sir Danny, we will be intensifying more the conduct of our pre-departure inspection and even yung mga vessel safety inspection po natin para masigurado po ang kaligtasan, hindi lamang po ng barko at kargamento, kasama na po at importante po yung kaligtasan po ng ating mga pasahero.
Okay, well said. Nako, I'm sure talagang dapat marami ho nakabantay dyan, no? At marami na naman, mass exodus na naman itong mga uwi ng probinsya for the Holy Week. Maraming salamat, Kap. Yes, Sir Danny, maraming salamat po. Good morning po. At good morning din. Yan ho si Captain Noemi Cayabyab, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Mag-break lang ho kami, ha. Huwag ho kayong alis. Tuloy-tuloy pa rin ho ang ating programa dito sa Kabayan. Kabayan!